Ang tanong ng isang masugid nating taga-subaybay, Idol, kung ibabad ba sa apoy at ilagay sa tubig na malamig ang isang diamond at hindi ito nabasag, ngunit nagkaroon ng crack, ito ba ay tunay na diamond? At yan po ang ating sasagutin, pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi po ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating sasagutin at pag-aaralan ang isang katanungan ng masugid nating taga-subaybay na si Manny Santillan. Ang tanong niya, Idol, kung ibabad ba sa apoy at ilagay sa malamig na tubig at hindi nabasag, ngunit nagkaroon ng crack, ito ba ay tunay na diamond? So ang ibig sabihin niya po, kung iyong isang inaakalang diamond ay sinunog mo sa apoy, bahala na kayo kung gaano katagal, at ilagay sa malamig na tubig, hindi daw po ito nabasag, ngunit nagkaroon ng crack, ito daw ba ay tunay na diamond? Marami na po nagtanong ng ganyan sa atin, ngunit sasagutin po natin ito ng malinaw. Gusto ko pong malaman nyo mga ka-More Than Treasures na ang diamond ay nabuo dahil po sa tindi ng init. Ang diamond po ay nabuo sa pinakamalalim na lupa. May video po tayo dyan. Hanapin nyo na lamang kung paano po at saan nakukuha ang diamond. Kaya yung katanungan po ng ating kaibigan na si Manny, kung ito daw ba ay tunay na diamond, kapag ibinabad sa apoy at nilagay sa malamig na tubig, siguro mas maganda at mas maganda talaga, ibabad mo sa apoy, tagalan mo na, at ilagay mo po sa ice water para malamig. At kapag iyan po ay hindi nabasag, iyan po ay diamond. Ngunit, kung hindi nga yan nabasag sa kanyang katanungan, nagkaroon naman ng crack, iyan po ay hindi rin diamond. Sapagkat uulitin ko po sa inyo, ang diamond po ay hindi pwedeng basagin kapag iyong binabad sa apoy at inilagay mo po sa malamig na tubig. So, kapag iyan po ay nagkaroon ng lamat, nabasag man, o nagkaroon ng maliit na bitak, kahit na po napakalit lamang na bitak niya, maliit lamang yung kanya naging damage kapag binabad mo po ito sa apoy at inilagay sa malamig na tubig o sa ice water. Once na yung nagkalamat, kimaliit, kimalaki, yan po ay fake at hindi po yan tunay na diamond. Sapagkat ang tunay na diamond, hindi po ito kayang basagin sa pamagitan po ng apoy at ng malamig na tubig. So marami po may video po tayo niyan, mga nauna na naka-upload. Hanapin nyo na lang para po malaman nyo kung paano nabuo at saan nanggaling ang diamond. So nawa po dito sa ating video ay nasagot po natin ang katanungan ng ating kaibigan na si Manny Santillan. Kung kayo po ay bagong dating sa ating channel at nagustuhan nyo, pakisubscribe nyo po. Pakihit nyo po ang notification bell, lagay nyo po ay all upang lagi kayong update sa ating mga bagong videos. At kung kayo may katanungan, comment kayo sa ating comment section. Kung nagustuhan, paki-like and share. Kung sa mabilis na usapan ang gusto nyo at mag-send kayo ng mga picture, meron naman po tayong FB page, More Than Treasures. See you on our next video. God bless po. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan.
asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso. Mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat mo at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan. Sa usapang barya, sila'y walang alam. Dito pilak ang trabaho ko. Pag pilatis ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam, ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga katak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.